employment, di po ba? So sabi ko, hindi ako para dyan. Ayoko yan. Ganon. Bahala ka na, ikaw na lang gumawa niyan, sabi ko. So, siya po magkukwento kasi siya na yung merong mga napagdaanan. Kasi ako first time kong mag-network, RF3 or Philippines. So, dinami-dami ng networks niya, kasi siya na yung magkukwento para mamaya, diretso na po tayo sa ating pag-uusapan. So, bibigyan ko siya ng chance. Para magkwento, o, diba? Ayan. So, ako po pala si Winnie Aguliana and Sir Jerry Aguliana. Yan. So, good morning po. Good morning. Sino lang nakakilala sa akin? Taas kamay. Marami hindi pa. Yan po. So, ang kwento naman po sa buhay namin, buhay ko, that time is OFW. Ganyan. Tapos, siyempre, nangangarap din. Kasi yun lang naman talaga ang pakay natin natin. Pangarap lang naman tayo. Yan. Tapos, nag-abroad kami, pero si Mrs. dati kasi college sweetheart pa. Yun! Tapos, kanya-kanyang buhay. Yan. Kanya-kanyang buhay kami. Tapos, nag-abroad na una. Ano yan, parang sumunod lang din naman ako. Pero wala nang communication that time. Yan. Tapos, tinignan namin pareho yung buhay namin. Yan. Tapos, ayan yan. Natapos din naman yung contract namin, contract ko nung una kasi ako ang unang umuwi. So, nag-factory workers po kami sa Taiwan. Sa time. Since ano po, 2002 ako umalis, siya na una sa akin. 1999. Siya may 22 years old. Okay. Yan. Eh, pagdating naman doon, maganda rin naman yung income. Kaso nga lang, sabi ko, habang tumatagal na ito, mga 2 years, mga 3 years na, parang yung pinapangarap ko na dreams ko, hindi ko nabibili. Ganun lang po siya. Kasi talagang mas maganda naman ang income doon kaysa rito. Ganun. Kaso nga lang, pagkat mangarap ka pala, hindi siya talaga hindi makuha. Ganyan. So, natapos yung kontra ko, umuwi ako sa Pilipinas, na-captured ako sa ganitong negosyo, yung MLM Network Marketing sa Pilipinas. Ang una kong naka-invite sa akin, yung dati ko rin kaibigan dito sa Pilipinas na katrabaho pa rin dati. In-invite ako yung first quadrant. Alam niyo yun? Yes. Bakit sapatos na? Doon ko nakita na umatay din ako. That time is in-invite ako sa McDonald's sa Green Hills. So doon, nag-present sila tapos mga nag-testing ko din, mga tricycle driver, basurero, mga all walks of life nandun. Tapos talagang sila, kumit sila ng malaki. Sabi ko, anong ginawa nyo? Nung pinakinggan ko yung talagang system niya, yung marketing plan niya, pwede. Pwede rin naman talaga. Sabi ko, kaya nyo nga, ako pa kaya. Doon ako na-challenge. So that time, ito yung nakapagpahinto sa akin yung pag-a-abroad mismo. Kasi sabi ko, ginawa ko na yun kaso nga lang sabi ko, baka hindi ko makuha. Dito pa kaya. Nung tinatanong ko yung may mga result na sabi nila, in few months lang nakuha namin ito. Anong ginawa nyo? Yun. So pinag-aralan ko. Yan. So tama yung sinabi ni Sir Alan na sabi na hindi rin ako nakatulog. Nabanggit din ako that time. Talaga sabi ko, kung ito talagang gagawin ko, makukuha pa rin yung mga ganyan na nakuha nyo. Pero, iba rin pala talaga yung Kasi minsan, magaling din naman talaga tayo. Kaso nga lang, ang problema, yung mga ibang company kasi na nasalihan ko na, hindi magaling. Hindi umaabot ng, minsan nga, buwan, minsan isang taon lang, 2 taon, sarado na. So, nangyari sa akin, so nakita ko na yung potential ko na pwede ako kumita ng gano'n. Kaso nga lang, yun na nangyayari. So, ang ginawa ko that time, siyempre, search. Ibig sabihin, in short, nakarami ako. Nakarami na nito. Pare-parehas po tayo. Hindi natin kasalanan yun. Magaling tayo. Sila ang hindi magaling. Tama. Nakailang company ka?
Yan. So ang company ko, ang dami na kung saan yung, siyempre alam mo naman, yung mga friends natin, kung iba-iba. So nasubukan ko mga kape, sabon, iba-iba. Basta Pilipino company kasi ang atin lang that time is okay na. Go tayo, basta kumita ganun lang. Pero hindi na ako nag-iisip na Long term. Long term. Long term. Yun yun. So nakarami mga nasa, hindi na mabilang sa dali na. Ganun lang siya kasi. So, yan. Kaya, tapos ano yan, nung ano na, nung mga napapagod din para tayo. Parang ganun eh. In short, burnout. Yung burnout na rin napagal tayo. Ang huli ko ng pinasukan bago RFP is, alam niyo yung ano, yung points, currency. Di ba, marami ngayon, di ba? Yung pagbibigay lang, lumalaki. Paano tayo makaano doon? Pahin lang pala yun. Ano yan, parang ano yan eh, pagdating kasi ng araw, pasitipan yan. Kasi kaya nga pagka may mga mag-invite sa inyong gano'n na kumikita about dun sa system lang, meron din naman mga legit, kaso hindi naman lahat. Karamihan. Kasi nga sabi nga nila, pagkat yan, lumaki na yung income doon, ito paano mo nga ma-withdraw? Pag ma-withdraw mo lang talaga, yung pera, pilang din naman talaga. Eh yun pala, ang hirap, di ba? Ngayon, pagka doon tayo sumali, eh, ano lang, sarili mo lang talaga. Huwag ka nang mag-invite. Bakit ka mo? Sisisihin ka. Nangyari sa akin yun. Nag-invite din ako that time, sinisisi ako na pinasok ko sila. Tama, di ba? Eh nung nawala yung company, eh di, patay na ako yan. Yan. So, doon na ako na parang tumigil ako. Na-burn out na ako. Yan, mga tumigil ako, mga 8 to 9 months naman. Yan. Tapos, pumasok itong RFP Wall. Yan. Siyempre, ang mga nakasama namin dati, sabi nila, yung nag-sponsor sa akin dito, sabi nila, yung mag-asawa rin, Jack, meron kami introduce ulit sa inyo na product. Product muna yung sinabi eh. Ganyan. Tapos, nung ano, talagang ano, sinabi ko kaagad, ayaw ko na ang networking. Ayaw ko na talaga, burnout eh. Ganyan. Burnout na. Pero makulit ng pakulit. Siyempre, pinagbigyan ko na lang. Ganun lang din mga kasimple. Nung pinagbigyan ko naman yung nag-sponsor sa akin, sabi niya, pinakita sa akin itong ring. Alam mo, sinabi ko na, hindi bagay sa akin yan. Ring. Lalaki. Lalaki, di ba? Yun. Hindi ko kaya ibenta yan. Tapos nung nalaman ko yung presyo, ako mahal. Mula close sarado ka na. So, yan. Tapos ang sinabi na, ay kasi ganito, yung mga testimonies kasi, pati yung tatay ko, so naka-wheelchair, sabi niya, eh nung pinahiran ko dyan sa crane na yan is, stroke yung father niya eh. Nakalakad. Wow. Tumayo. Ganun siya. Tapos yung business partner naman niya, meron na siyang mga ilang taon na nanininda may almoranas that time. Nawala daw. Tapos, yan na. Nagkwento. Nakikinig lang din ako. Ganyan. So umuwi ako sa bahay. Binigyan lang ako ng isang crane. Hindi ako interesado talaga eh. Kasi sabi ko, ayaw ko ng networking. Ganun lang yan. Okay. Pagdating ko sa bahay niya, sabi ko, ano yan? Umuwi ako dati mga gabi na, mga 10:30, mga mag-11. Yan. Pagdating ko sa bahay, yung product ko, nilagay ko lang sa tabi ng TV namin. Nadatnan ko, sila misis, saka yung pamilya na nanay niya, mga kapatid niya. Kasi nakikitira lang po ako sa kanila. Mahirap yun, ano? Ayun. Ang hirap pala lalo pagkat ang biyanan ko is may away kayo. Ang hirap talaga yung gano'n, kasi karamihan talaga Yan. So, ang ginagawa ko kasi niyan, pagka hindi ako nag-i-stay sa bahay. Kasi ang hirap talaga. Umupo ka lang na gano'n, siyempre nakikita ka. Di ba? So, yan. Tapos yung crane, pinagay ko lang sa TV. Tapos, pakaling na ng gabi, hindi patulog na sila. Ako na lang ang naiwan. So, nakita ko yung crane. Sabi ko, so ko na lang. Siguro ko, kasi that time naman, ang face ko is, maitim po ako. Maitim ako, tapos pagkatarawan, may buting-buting na
na red na ano yan, parang Makati. Ganun siya. Ganun ang case ko that time. Yan. Tapos, siyempre, nakalala ko, pagka ipapahid mo to, kung meron kang maramdaman, is kilong ka lang ng tubig, sabi rin naman niya. So, nagano ako, naglagay ako. Pero wala na akong kasama doon. Kasi nga, ang hirap pagka makita ako doon. Di ba? Ganun lang siya kasimple eh. Ganyan. So yan, mga ilang minuto lang din naman, sabi ko may naramdaman ako, bumagapang. So, bumagapang yung, parang bumagapang na Makati. Yun yung case ko that time. So, kung binom ako ng tubig, nawala naman. So, okay. Kinaumagahan, siyempre, tinisa sa lang, naguglo ako. Tapos, inulit ko lang, mga 3 days yan eh. Sabi ko, maganda. Tapos, nag-search na ako sa YouTube. That time, mga Permax 3 testimonial natin. Susulat mo lang din doon eh. So, iba-ibang bansa na pala na nag-a-upload doon mga testimony. Nasa 20 countries na kami na ulit, no? Pumasok dito sa Filipino Market Report. Ganyan. So, na-amaze ako doon. Sabi ko, maganda na ito. So, ang inisip ko na nan is, hindi na para sa akin, para sa pamilya ko na. Ganyan. So, kapalit na ako, tumawag na ako doon sa nag-sponsor sa akin. So, sabi ko, ma'am, sir, maganda na yung product. Ganyan. Ngayon, makulit ako, kailan tayo mag-uumpisa? Wow. Ayaw ko, ma'am. Kailan tayo mag-uumpisa? Sabi rin naman niya, Jay, kami nga, hindi namin alam yung marketing plan. Di ba, alam niyo na yung marketing plan ka ako? Na-detail, di ba? Yun. So kami, hindi namin alam na setting plan kasi ganun din kami, sinare lang yan. Tapos kung gusto mo, mag-set kami ng schedule para sila rin ang mag-present. Paano yung marketing plan? Kasi ang pakay ko, paano ako kikita? Maganda yung product, pero paano ako kikita? Ganun ako. Okay, so nag-set sila, sabi na lang, nag-set sila niyan, December 22, 2016. Alam na ba? 2016. Yan. So, umatin ako. Nung pinakita na sa akin lahat yung marketing plan alone, sabi ko, iba na. Alam mo, naisip ko that time, dito na ako yayaman. Yun. Pinatrack ko na. Yan. Talagang ganun na. Tapos, yan, pag-uwi ko, takal, tulala. Tingnan mo tulog. Ang dami na iniisip, So, in short, ano yan? Nag-umpisa kami mga January 2017. So, ang hirap din pala mag-invite. Sino nahirapan nag-invite? Mahirap talaga. So, umpisa. Maganda na ngayon. Alam nyo, madali na lang sa inyo kasi mayroon na kayong susundan. Meron na kayong maituro. Kami nga, wala kayong maituro. Sila. O, nung nag-umpisa kami, wala kaming maituro. Ganon. Wala pang office na time. So, in short, nung medyo nag-i-invite na ako, sabi ko, 20 katao rin naman na-invite ko, kaso ang sumali sa akin, tatatlo. Tatatlo sumali sa akin. Hanggat dumami rin sila. Tapos si Mrs. that time, alam nyo naman, negative. Sino negative ang asawa din dito? Ganun talaga. Si Mrs. Negative, hinahayaan ko lang. Alam mo, nung kumita na ako, siyempre, binibigay ko yung income. Kaya, nakapag-isip, tinignan niya. O hindi nung nakita niya, pwede pala, ginawa niya, ginagawa na kami. Yun. Yun po, mamaya, may start po tayo. Ayan, ang haba ng pwede niya, no? So yun po, in short, since ayaw ko, pero tinignan ko din, sabi ko ayaw ko ng ganyan. Nakita ko kasi sa kanya, na iba-iba. Parang kumbaga sa akin, since sa belief ko din, as Christian, sabi ko, parang wala ako ng integrity pang gano'n. Yung iba-iba yung ini-introduce mo, sino kang maniniwala sa ulit? Diba? Ilang buwan lang, may iba na naman. Sige, bahala ka na. So, ganun ang nangyari. So, in short, lahat ng networks niya, hindi ko siya sinuportahan. Pero pagdating dito sa RF3, hindi ko alam bakit na-captured din ako. Yun. Yung time na talagang inaral ko din siya. In-embrace ko din siya. Gaya ng lahat na narinig kay Sir Alan, embrace. Kumbaga, once you sign up, hindi ka lang nag-sign up, kundi you own the business. Tama. Diba? Kaya yun. So, in short, pinag-aralan ko rin. And ito, katuwang na niya ako na sa pag-build ng aming
teams. Ayan. So, umpisahan na po natin. Okay. Ayan. So, ngayon po,